Okay, magandang araw sa atin lahat mga panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung ayon po kay Jim Coljax. Hindi talaga nito ni Jim Coljax, nabuhay ka na naman. Malapit na ba eleksyon? Ayon kay Jim Coljax, malabo daw pong manalo si BP Sara dahil nagkaisa na ang mga loyalista, Dilawan, Kakamping. O, isama nyo pa yung Makabayan Black at saka yung grupo ni Calyodi. Kahit magkaisa-isa kayo. Kaya malabo na raw manalo si BP Sara. Pag-uusapan din po natin, ito po, yung sinabi po ni BP Sara na ito po, hindi na po siya nagulat sa mga pahayag na muli siyang sasampahan ng impeachment ngayong darating na 2016. Okay, pag-uusapan din po natin, pinalaga na po ni Attorney Rowena Guanzon yung sinabi niyang pinagtutulungan siya, pinagkakaisahan siya ng mga dati niyang kasama, yung mga dilawan, no? O, umatake na po si Rowena Guanzon at ang una pong mga inatake ay ang magkaibigang si ano na nga pangalan nila? Hontiveros at saka si Ronald Llamas. 2026. Maraming salamat sa nagtama sa atin si Kuya Jack Alipores. 2026 daw po. Tama nga naman. Late ako ng 10 taon. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Yung mga bagay-bagay, meron lang po tayong ipapakita rito. Ayan po, ito po yung, ayan. Pakita po natin yan, yung video, ayan pong picture po na yan. Ano ba yan ba dong pinapakita mo sa amin? Ito po, kasi dahil sa pangyayari na tayo po ay umangal dito po sa pag-angkin. Pag-angkin, tangengot talaga tong mga loyalista eh. At mga kakamping at dilawan. No? Umangal po tayo dahil po dito sa itinuturing po o na legacy ni BBM, yung Bukana Bridge, di ba? Sabi niya legacy daw yan ni BBM. Kaya po tayo umangal dahil na-budgetan na po yan, lahat na po, ayos na po yan lahat, no? Kaya po tayo umangal dyan dahil halos wala namang ginawa dyan si BBM, i-inaugurate niya lang tapos inangkin pa niya. Hindi po nagpasalamat sa mga Duterte. Yun lang naman eh. Alam niyo po, wala po tayong pag-uusap kung sinabi niya lang maraming salamat sa kay Pangulong Duterte na nagpasimula nito. Siya po yung naghanap ng pondo at tinapos naman natin. Yung mga tipong ganun ba, yung pagkilala lang. Pero ituring mo na legacy mo at ipagtanggol nyo na parang wala lang ginawa dyan si Tatay Digong. Binalikan tuloy kayo ng mga ebidensya na wala ka na halos ginawa dyan. Okay. Ngayon, eto po, pinakita po nila tong saan ba to? Agusan del Sur, The Esperanza. Sabi po, mga, yan, pakita lang po ulit natin. Yung, yan lang daw po yung nagawa. Alam nyo po, napakarami pong proyekto ni Tatay Digong na sinimulan niya at natapos. Napakarami pong proyekto na natenga nung panahon ni Pinoy na tinapos niya, ni Tatay Digong. Ang dami po. Pero ito po ang pinakita nila. O yan po ang sabi, mga didilis, ang kininyo na to. 2018 pa sinimulan. Tatay niyong puro umpisa lang ang alam.
Esperanza Bridge in Agusan del Sur was initiated under Duterte administration Build program. Ang kininda daw natin. Ano po ba ang problema dyan? Ibig sabihin, sinimulan po yan. Ano po ang dapat gawin dyan? Dapat po yan, tinapos. Kung totoo po si BBM na tinatapos niya po yung mga proyekto, dapat yan binadgetan niya para matapos. Yan po yung sinasabi natin. Kaya ibang-iba po yung Bukana Bridge dyan. Ang Bukana Bridge po, may budget na po. No? Kahit na po hindi budgetan ni BBM, hindi po kinakailangan budgetan yun. Lalo nyo lang pong pinapahiya dyan sa pagpapakita nyo ng mga poste. Kita nyo na? Yan yung sinasabi namin na maraming proyekto na hindi tinuloy ni BBM dahil ang priority niya sa pagbabudget ay flood control. O sino po mapapaya sa ginagawa nyo? Poste yan nung panahon ni Digong. Sabi nyo nga, sinimulan ng 2018. Di ba dapat magpasalamat yung mga taga-Agusan? Magalit kay Tatay Digong dahil hindi niya natapos? Hindi po. Kung sinimulan po yan ng 2018 at hindi natapos, dapat po tinuloy-tuloy yan ni BBM dahil babudgetan niya. Kung hindi, sayang lang nakatenga. Ano po ang pinapakita niyan? Wala pong balak na ituloy kasi hanggang ngayon poste lang eh. Bakit po naging kasalanan ni Duterte yan? Pag hindi na ituloy ni BBM, hindi po ba may budget po tayo na napakalaki sa infrastructure at lahat tinodo lang nila sa flood control? Kasalanan pa rin ni Duterte yan? Mga engot talaga eh. Ang gusto po nila siraan si Duterte, pinakita po nila yung sinimulan ni Duterte na poste pa rin hanggang ngayon. Sino po may kasalanan kung poste pa rin? Si BBM kasi hindi niya tinuloy. Sayang po ang proyekto. Bakit hindi tinuloy? Nawalan ba ng budget? Hindi po. Hindi binadgetan dahil ang gustong budgetan, panay mga flood control project. Huwag po kayong maniwala na walang budget ang infrastructure. Ang umangal nga niya si Bunuan, wala para sa mga big ticket. Wala pong budget para sa mga malalaking infrastructure. Panay flood control po, dinala ang budget ng DPWH. Instead na masiraan nyo yung Duterte, sa totoo lang, kayo po ang naninira kay BBM. Thank you very much po. Kaya The Hidden Paradox na nagbigay po sa atin ng 50 pesos na pangkape. Yan. At saka si Inday Yosyang na nagbigay ng 199. 199 pounds. Okay, eto pa isa. Total, gusto nyo yan ng mga ganyan, eh, no? Eto po. Eto raw po yung mga, sabi ni BBM, may 4 na legacy projects. Yan po ang 4 na legacy project ni BBM. Una, yung Bukana Bridge. Ikalawa, flood control. Ikatlo, ito po, mga gagaling talaga yung mga tao. Crowd control. Yan po yung mga nakaharang dyan sa papunta ng Mindiola. At ika-4 po na legacy ni BBM, food control. Ayan, Noche Buena na 500 pesos. Itsura pa lang nitong sekretary na to eh. Mukhang kaano rin eh. Itsura lang, hindi ko sinabi. Hindi ako sigurado kung ito po ay isa rin sa others. Okay. Pinakita ko lang po sa inyo yung legacy ni BBM. Bukana Bridge, flood control, crowd control, at food control. Yan po ang mga naisip ng ating mga netizen. Malulupit po mag-isip yung mga netizen natin. Okay, punta na po tayo rito sa, nako, excited ako rito kay Ma'am Wem. Ma'am Wem. Kay Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon. Huwag nyo kasing ginagalit si Attorney Guanzon. Eto po, pag-usapan na po natin yung mga expose. Akala nyo tinitiran nyo si tinitirin nyo Okay.
Ito po ang mga sagot sa inyo ni Rowena Guanzon. Teka, yung ano muna, yung pangkalahatan muna. Bago tayo pumunta kay Jim Coljax. Marami po tayong balita eh. Ito po ang unang atake. Ako, marami-rami to. Sabi po ni Rowena Guanzon, united ang mga animal sa pag-atake sa akin. Pero yung amo nyo, kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, di pa aayos ang mukha. At ang nasa picture po nito ay si Risa Hontiveros. So hindi nyo po binanggit na si Risa Hontiveros, yung kung hindi pa nagnakaw sa PhilHealth, hindi pa aayos ang mukha. Pero yung po ang nasa picture, katabi niya. Antindi nito. Antiwing. Kinakaba. Makakahanap po kayo ng katapat kay Rowena Guanzon. Yan ang mapapala nyo. Maganda na magandang tinitira lang ni Guanzon ay si BBM lang po. 'Di ba? Napansin nyo? Panay si BBM at si Martin lang po ang tinitira. Ngayon pong tinira nyo ng mga dilawan, pinagkaisahan nyo na tirahin si Guanzon. Ilalabas po ni Guanzon, mga pauna pa lang yan. Ang sarap, no? Ito po ang sumunod na tira ni Guanzon. Kaya ka pala gumanda daw eh. Hindi na natin papangalanan pero nasa picture po. Ang nasa picture, nakasama ni Rowena Guanzon si Risa Hontiveros. Ulitin lang po natin yung sinabi ni Rowena Guanzon. United ang mga animal sa pag-atake sa akin. Pero yung amo nyo, kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, di pa aayos ang mukha. Siguro naman, alam na natin kung sino yung pinatutungkulan yan. Hindi na natin kinakailangan sabihin si Risa Hontiveros. Ang pinatutungkulan ng nagnakaw ng PhilHealth. Yari. Yari kayo ngayon kay Antewing. Antewing. Apay nga raw din. Eto na po. Another atake. Panay kay Antewing muna para hindi ako malito. Ano pa po ang masasabi ni Antewing? Eto ang ayoko dito, they are taking advantage kasi nile-label nila akong DDS. Kaya binabanatan nila ako. Ayan kasi takot sila na mag-senador ako. Yari kayo. Alam na po ni Antewing na babanatan na po siya ng mga kakamping at mga dilawan kasi nilabel na siya na DDS kahit hindi po siya DDS. Wala po kaming problema kay Rowena Guanzon eh. Kahit hindi po siya DDS, alam po natin na natutuwa kaming mga Duterte supporters kay Rowena Guanzon dahil siya lang po ang tanging dilawan, kakamping na hindi po kumain ng suka. Ano ibig ko pong sabihin? Lahat po ng dilawan at kakamping, isinusuka po nila yung mga Marcos for ilang dekada po. Mula 1980s o 70s pa, sinusuka na nila yan. Ngayon, kakampi na nila. Si Rowena Guanzon lang po. Ayan po ang kakabiliban nyo. Yung mga taong may prinsipyo, siya lang po ang tanging dilawan at kakamping na nanatili pong anti-Marcos. Lahat po, De Lima, Shell Jokno, Kiko Pangilinan, Pam Aquino, sino pa ba nakalimutan natin? Si Hontiveros. Lahat po yan anti-Marcos nung kampanya ng 2022 eh. Ngayon po, himod wet packs na sila lahat, kain suka pa. Ang kakapal ng mukha nyo. Okay, eto po, ituloy na po natin yung banat ni Antewing. Ang ayoko dito, they are taking advantage kasi nililabel nila akong DDS. Kaya binabanatan nila ako kasi takot sila na mag-senador ako. Liamas. Yan, tinukoy niya na si Liamas. Ang lakas kasi mang asar niya ni Liamas eh.
Liamas, eto magkakaroon ka ng katapat dito. Liamas, mas bagay naman akong magsenador kaysa sa'yo. Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw ang magsenador. Huwag ka mag-alala, Ma'am Rowena. Ikaw, may pag-asa ka. Kung ang line-up ng mga Duterte ay kulang, halimbawa, 10 lang o 11 lang, pang-12 kita. Pero kung ang kompleto po yung Duterte, pasensya na lang. O kaya, tumakbo ka na talaga under kay BP Sara, di ba? Para sigurado kang iboboto namin. Kasi Duterte talaga kami. Sabi pa ni Rowena Guanzon, doon ka sa lineup ni Risa Ontiveros. Eto kapit kayo matindi tong binitawan ni Rowena Guanzon. Pareho kayong mga komunista dyan. Komunista daw kayo, Risa Ontiveros at Llamas. Kasalanan ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Ang tsaka dyan. Wag na. Wag naman ganun, Antiwing. Kasalanan daw mo niya kung pinanganak siyang hindi siya mahirap. Kaya hindi ako nagkomunista. Ang problema sa inyo, gusto nyo komunista. Hindi ako bagay dyan. Sosyalista ako. Sosyalista. O inaasar kasi ni Llamas, di ba? Sa Gucci at Rolex. Kasalanan daw ba ni Antiwing kung hindi siya komunista? Kung siya ay sosyalista? Yari kayo. Akala nyo tatantanan kayo? Yung ganyang kayaman na katulad ni Rowena Guanzon, mamaliitin talaga pagkatao nyo yan. Lalo na't may immoralidad kayo. Alam nyo, eto po, lalo na pag-uusapan pa natin si Jim Coljack mamaya. Yan po ang katangian ng mga dilawan, no? Bakit po ang mga dilawan ganyan? Banal-banalan pero mga nasa loob ang kulo. Banal-banalan pero may frailties of the woman, di ba? Banal-banalan ng putya. Pero ang mamanyak nyo. Kakahiyaan po. Ilan dyan ng mga, di ba? Kala nyo tatantanan kayo ni Antiwing nakahanap kayo ng katapat. Mga salaula. Yan lang yun. Itong mga dilawan, mga banal-banalan pero mga salaula. Tignan nyo si Arnold Clavio, yan si Risa Ontiveros, yan si Llamas, si Laila de Lima, si Jim Coljack. Katangian nila, panay sila mga Ang gagaling po. Dalawasin ko kung magbait-baitan niya mga yan. Pero mga salaula, putya, pagdating sa mga sexualidad. Panay kayo mga salaula. Okay. Eto pa, kala nyo tapos na si si Rowena Guanzon sa kanya namang Facebook page. Eto ang sinabi niya. Naku. Ang daming, alam nyo, milyon-milyon po ang views, milyon-milyon po ang, ano ba yung tawag doon sa nagko-comment. Hindi, yung mga post pa sa Facebook na hindi video, anong tawag doon? Pag clinic mo yun. Millions po ang nagkiklik ng mga nito ni Rowena Guanzon. Sabi po ni Rowena Guanzon, makinig kayo, Risa Ontiveros at Llamas. Ika-6 na utos / ika-9 na utos. Huwag kang makikiapid. Yan po ang ika-6 na utos. Ika-9 na utos naman, huwag mong pagnasaan ang hindi mo asawa. Makahulugan, yan lang po wala pong binabanggit si Rowena Guanzon. Walang pangalan, walang picture. Ito po ang 10 utos ng Diyos. 2 sa 10 utos. Ulitin lang natin. Ika-6 na utos, huwag kang makikiapid.
nagkamali kayo ng binangga. Lalo na kayong mga salaula kayo. Yung mga katotohanan sa buhay, lahat kayong mga dilawan kakamping, panay kayo bait-baitan. Pero yung mga, alam nyo, sobra kayo. Yan, Team Coljacks kayo lahat. O, ngayon, panay kasaluala na. Ano yung sinabi po ng isang ano? May sinabi po yung isang taga Viva Max ba yun? Ano ba yung Viva Max na yun? Viva Max Hot Babes ba yan? Mga ganon, Hot Babes? Bakit may bayad? Bakit binigyan daw ng tip ng isang senador? Ha? Yung Viva Max. Galante pala tong senador. Nasa pangalan ay mayroong RF. Imelda Sanggalang, thank you very much. Sa $20 na pangkape. Maraming salamat. Ito talaga, walang sinabi po si Rowena Guanzon. Pero may pinahihiwating. Sabi po ni Rowena Guanzon, di ba? Yung post niya, yung ika-6 na utos, huwag kang makikiapid. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo asawa. Ang linaw niyan, sabi ni Rowena Guanzon, hindi na kailangan explanation sa index card para maintindihan. Index card? Parang kilala ko yung mahilig gumamit ng index card. Sino ba yan? Mahirap tong wala akong kamalay-malay. Huwag kang makikiapid. Huwag mong patulan ng hindi mo asawa. Index card? Grabe maman. Ang alam ko lang po na mahilig gumamit ng index card, kahit hindi po natin pangalanan, ay si Risa Ontiveros. Napag-google tuloy ako. Risa Ontiveros. Sino ba nachichismis lagi kay Risa Ontiveros? Ano ko na nga, tinanong ko, sino ba yung nachichismis kay Risa Ontiveros? Sinagot naman ako ni Google. Si Ronald Llamas daw. Tayo niyo po ang Google, ganun kakapangyarihan. Kaya sabi ko naman, teka muna, sino ba may asawa sa kanila nung panahon na yun? Di tinanong ko naman. Ang maganda sa Google, pwede mong tanungin ng English sa Tagalog. Kaya ito po, una tinanong ko, sino ba yung nachichismis kay Risa Ontiveros? Si Ronald Llamas daw ang sagot. Sino naman? Ito naman ang sunod kong tanong. Does Ronald Llamas had a wife when he was with Risa? Chismis lang. Sabi po, during the period when rumors of relationship, ito sabi ni Google, during the period when rumors of a relationship, rumors lang naman pala. Lusot ka na, Risa at Llamas. During the period when rumors of relationship or open secret between Ronald Llamas and Risa Ontiveros were circulating in media around 2013 to 2016, it was stated that Ronald Llamas was separated from his wife, not married at the time, and Risa Ontiveros was a widow. Separated naman pala. Hindi po. Wala pong mali dito sa Google. Wala po kaming rito. Divorce. Pwera na lang kung sa ibang bansa po sila. Si Risa Ontiveros naman po ay widow na. Kaya hindi po si Llamas ang nagnanasa sa may asawa. Hindi si Ronald. Yari kayo ngayon. Akala nyo tatantanan kayo ni Antuwing, napanood ko nga si Monsod niyan . Kaya maganda rito. May mga chismis.
Ang katutak, ang chismis ni Rowena Guanzon ngayon. O, inuudyokan kayo. Si Ronald Llamas at saka si Risa Ontiveros ay inuudyokan ni Jesus Palsis na idemanda raw si Rowena Guanzon. Maganda to. Ay, pwede. Sinubukan ko lang naman, Amik. Akala ko serious topic lang yung mga Google eh. Pwede palang magtanong ng chismis at sasagutin ka. Yan lang sasabihin niya, rumors. Wala po tayong inano ha. Ang binasa natin kay Google ay rumors lang daw. Hindi po kinumpirma ni Google na sila ay naging magkarelasyon. Rumors lang daw. Pero hiwalay naman daw noon. Nung sila po ay napabalita, may petsa pa sa Google. Masarap mag-chismis to si Google. 2013 to 20... Ano na? 2013 to 2016. 3 taon na Google ha. Ang galing talaga nito ni Google eh. Ayan. She was a widow. Ronald Llamas was separated. Both Hontiveros and Llamas consistently denied being in a romantic relationship, maintaining they were just friends and a long-time colleagues from the Akbayan party list. Yun naman pala, friends lang pala eh. So talaga Rowena Guanzon, no? Friends lang pala sila eh. Pero wag mong tigilan. Hindi kayo tatantanan ni Rowena Guanzon. Ito pa po, ang sabi pa ni Rowena Guanzon, magkakasama tayo sa laban sa mga magnanakaw na Marcos. Pero yung sinuka natin, kinain nyo ulit dahil sa PI insertion na yan. Aba, sino ba yung insertion queen na yan? Rowena Guanzon. Akala ninyo, Akala ninyo, tatantanan kayo ni Guanzon, ha? Kasalanan niya ba kung pinanganak siyang hindi mahirap? Tingko nga yan. Kasalanan niyo ba kung pinanganak kayong hindi pogi? Okay. Friends lang naman pala, sabi ni Google. Kayo naman, no? Oh, idemanda nyo na si Rowena Guanzon ng marami pa tayong pagkasihan dito. Okay, punta na po tayo rito kay BP Sara at kay Jim Coljax. Abo. Jim Coljax. Ito po muna, no? Patalasas muna tayo. Sabi po ni Pinky Web dito kay Lito Lapid. Hello, Senator Lito. Ngayon lang daw nalaman ni Corina na senador pa kayo. Sobra ka naman, Corina. Ano naman? Ang lakas mo rin mag-trip ha. Senador yan. Senador ng bayan. Kamagalala, sanay na si Senator Lapid. Bata pa lang daw siya. Bata pa lang si Senator Lapid ay inaasar na siya. Kaya siya po ay minamaliit na. Ito po, ang maliit pero buong tapang na ipinagmalaki sa mundo ang kanyang pag-aari. Walang iba si Jim Coljax Paredes. Buhay na naman. Ito lang po ang sinabi ni Jim Coljax. Nagkakaisa na ngayon ang pink, yellow at red Marcos loyalists. Malabo nang manalo si Sara Duterte. Jim Coljax Paredes. Alam mo, Jim Coljax, ang lagkit.
Ang lagkit mo. Kakadiri ka. Jim Coljax, ang lagkit. Kanina lang, amoy downy ang kwarto mo. Nung lumagkit yung kamay mo, nag-amoy Sunrox. Ito talagang mga dilawan, no? Talagang wala kang masasabi. Alam mo, asikasuhin mo muna yung sakit mo, Jim Coljax. Ang tindi. May mga Malamang to asawa nito ni Jim Coljax. Buhay pa ba asawa nito? Malamang asawa nito madaldal. Kasi yun yung ano niya, no? Ginaganon niya yung ano, yung kausap niya. Siguro yun lang ang pangarap niya. Doon siya naanuhan yung talagang nabubuhayan, no? Sa kasi tingin ko sa tao na yan, yung sobra-sobrang imahinasyon ng ginamit niya para siya ay mapaligaya niya yung kausap niya. At para mapaligaya niya yung sarili niya, yung parang iniisip niya na patahimikin yung misis niya. Tumahimik ka na. Kim Coljax, magsama-sama na kayo. Magsama-sama na. Ay, thank you very much muna kay Janet Trinidad na nagbigay po sa atin ng 499 pesos na pangkape na lumulundag-lundag pa. Maraming salamat, Janet. Kala ko ba ayaw mo na sa politika, Jim? Ha? Victoria. Victoria Court ba yun? Ang tindi talaga nito ni Jim Coljax. Believe na believe ako sa'yo. Alam nyo, ito katotohanan lang. Magsama-sama na po kayong lahat. Buti nga yung para one-on-one lang eh. Kasi hindi ako naniniwala, dyan lang dilawan lang eh. O si Kiko, gusto niya si Lenny ang tumakbong presidente ulit. Sila Laila de Lima, ito na ang gusto, si Ontiveros. Akala mo naman ang tasa survey. Sabagay, naglalaban po sa survey si Risa Ontiveros at si Martin Romualdez. Kung sino sa kanila magiging kulelat. Alam nyo nga, para maganda naman ang challenge, one-on-one na lang. Magsama-sama muna kayong lahat. Kayong mga lalaban kay BP Sara sa 2028. Mag-combine kayo ng mga Tulfo, si Martin Romualdez. Para naman magandang laban. Para itong panaginip nito ni Jim Coljax masakatuparan naman. Para hindi laging nag-amoy Clorox yung kwarto niya. Amoy Sunrox. Bahala na sila dun. Papayag ba yung mga Tulfo? Ha? Ay, oo nga, balik ko lang mamaya. Balik ko lang si ano. Alam mo, Pinky Web at saka ikaw, Corina Sanchez. Huwag nyo nang asarin si Lito Lapid. Mamaya, tumakbong vice president yan. Yeah. Yari tayo dyan. Baka manalo pa yan. Di ba? Halimbawa, ang tumakbo, mga Tulpo. Pucha, baka matalo pa niyan yung Tulpo. Kasi Tulpo na to. Mahirap pagkatiwalaan to mga Tulpo na to. Sino pa ba pwede niyang kalaban? Si Kiko. Mahirap pagtiwalaan to si Kiko. O, sino pa? Pucha, bigla nanalo si Lito Lapid. Huwag niyo pong asarin. Mamaya, tumakbong vice president yan eh. Tatahimik po ang Pilipinas pag nanalong vice president yan. Ay, hindi po pala Pilipinas. Yung Office of the Vice President. Office of the Vice President lang palang tatahimik. Pinuno. Marami nagtatanong, senador ka pa raw ba? O Jim Coljax.
Wala yan, imahinasyon mo lang yan. Mahilig ka talagang mag-imagine, Jim Coljas. May kausap ka ba talaga o ni-record mo lang yung sarili mo? O trip mo lang i-record yung sarili mo para kunwari may kumakausap pa sa'yo. Ang tinupo niyan, di ba? Sa labas, kala mo hindi makabasag pinggan. Kala mo tuwing mga interview niyan, talagang mga kabanalan yung mga pinagsasabi. Talagang parang outright na mga dakilang tao kung magsipagsalita eh. Di ba? Si Dilima din, talagang akala mo walang bahid ng libog sa katawan eh. Magsipagsalitaan eh. Salamat. Salamat kaayo, Mr. President. Mr. President. Mr. President. Salamat kaayo, Mr. President. Mr. President. Thank you very much kay Ryan Lokte. Birthday ba ni Saldi ko ngayon? Happy birthday, Saldi ko. Regalo mo na sa amin. Isang pasabog pa dyan. Maraming salamat. Maraming salamat kaayo, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. President. President. Baka mayari tayo kay YouTube. Ito po ang sinabi ni BP Sara sa mga atake po sa kanya. Na ngayon pa lang po pinamamalita na nasa darating na 2026 ay muli na naman siyang sasampahan ng impeachment. Mr. Chair? Signatures for my impeachment, sabi po ni BP Sara, signatures for my impeachment were being counted in exchange for budget allocations. The impeachment complaint against me was never really driven by principle but by price. Inunahan na kayo ni BP Sara. Ano kayo ngayon? Kasi po, talaga sa totoo lang, unfair po kay BP Sara. Ang pinag-uusapan po natin, daan-daang bilyon na ninakaw sa taong bayan. Si BP Sara po, cleared na po sa COA. Cleared, ulitin ko po, si BP Sara cleared na po sa COA. Yung binibintang po sa kanya 125 o kung magkano man yung binibintang sa kanya, cleared na po sa COA. Ano po ang batayan ninyo na may ninakaw siya? Hindi nyo nga po mapagbintangan na may ninakaw eh. Kasi wala naman talaga ninakaw. Ito pong mga magnanakaw, isa po, impeachable offense, impeachable official. Sinabi po ng mismong Supreme Court na labag sa batas ang ginawa nila sa paglilipat ng pondo. Bakit po ang dami pong paglabag sa Pilipinas? Bakit nakatutok pa rin kayo? Gusto nyo pa rin sampahan ng impeachment? Yung wala pong ebidensya, wala pong nagtuturo, wala pong testigo laban kay BP Sara na magnanakaw. Sino po ang nagsabi na nagnakaw siya? Yung testigo hindi yung kalaban Miski nga yung kalaban, hindi masabing nagnakaw si BP Sara eh. Sinasabi, maanumalya. Wala na po yan eh. Ang dami po nakawan ngayon. Ang gusto nyong punteriyen, yung pinalalabas nyo lang magnanakaw. Very late na po yan. Noong 2025, 2024, nung sinampan nyo po yung reklamo na yan, hanggang 2025, early this year, hindi pa po nalalantad yung mga flood control fiasco. Hindi pa po nilalantad yung mga magnanakaw sa flood control.
Pwede pang pag-usapan yung impeachment eh, kasi wala pa pong malaking mga nalalantad eh. Ngayon po, lantad na po. Kataksi lang po sa bayan, ang unahin nyo yung pamumulitika kay BP Sara. Si BP Sara po nagtatrabaho bilang Vice President. Walang anomalya na sinasabi na involved siya. Wala pong testigo na nagsasabi na siya'y dinalahan ng maleta. Wala pong testigo na siya'y nagsabi na siya po ay binigyan ng porsyento dyan sa mga daang bilyong nakawan. Bakit nyo po uunahin yan? Siya na naman. Kasi inuuna nyo lagi politika. Ayaw nyo tumino ang Pilipinas dahil politika, dahil magnanakaw kayo. Dalawa lang yan. Is either magnanakaw kayo o supporter kayo ng mga magnanakaw. Yun lang naman yun. Kaya si BP Sara gusto nyo matanggal dahil ayaw nyo na may tapat na Duterte na naman ang apelyido na maglilinis sa Pilipinas. Bakit? Hindi na naman kayo makakapagnakaw. Eto po. Punta na po tayo rito, no? Binatikos ng batikang broadcaster na si Jay Sonsa ang pahayag ni Pangulong Marcos tungkol sa planong pagpapataas ng allowance ng mga sundalo. Ayon po kay Jay Sonsa, wala naman pong nilaan na pondo dito po sa 2026 budget para po sa pagtataas ng sundalo. Kaya ito po ay panibagong budol na naman. Walang pondo. San po? Yan pong mga pagtataas po ng mga allowance o sweldo, pinopondohan po yan. Meron po ba kayong narinig na pinondohan nila? Kaya sabi po nito, si Jay Sonsa, kung saan po kukunin yan, malaki nga po ang problema daw ngayon ni BBM, no, sa budget natin. Kasi po, marami po sa budget natin, malaking bahagi po ng 2026 budget. Buhat po nung umupo si BBM, ano na po tayo, deficit budget. Ang ibig sabihin po ng deficit budget, mas malaki po yung budget natin kaysa sa kinikita ng bansa. Saan po tayo kumikita? Taxes at kita po ng mga GOCCs natin. Koleksyon, iba't ibang koleksyon. Mas malaki po yung kita ay yung budget natin, yung gagastusin. Parang sa pamilya po, mas malaki yung ginagastos nyo kaysa sa kinikita ng pamilya. Kaya ang tendency natin, mabaon talaga tayo sa utang. Okay lang po yun kung may nagpapautang pa. Pero dahil po sa ganitong sitwasyon ng Pilipinas, sinabi po ni Jay Sonsa, baka wala na magpautang sa atin. Alam nyo po, paulit-ulit ako rito nung ako po ay college. Pinag-aaralan po namin yan, letter of intent. Ang Pilipinas po, bago pa utangin noong panahon na yun, tumusulat pa tayo sa World Bank at IMF, paano natin babayaran yung inuutang natin. Ganun po, wala nagpapautang mula po nung panahon ni Cory hanggang sa mga unang bahagi ng panahon ni Fidel Ramos. Ganyan po ang kalagayan ng Pilipinas. Wala po nagpapautang sa atin. Mukhang mauulit na naman yan. Kagagawan din yan ng tatay. 'Di ba? Bumagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa tatay ni Marcos. Huwag nyo pong at history na po yan. Yan po minana ni Cory. Yung nagmana, palpak din. Wala rin nagawa para mapaunlad. Kaya lang, alam nyo naman yung mga Aquino, yung mga Dilawan, sa kanila po yan. Sisihin mo yung dating Pangulo. Nagtaka nga ako yung playbook ng mga Aquino ginagamit ngayon ng Marcos. Sisihin mo yung dating presidente. Putya, lahat na may kasalanan ngayon, yung dating presidente. Wala na pong maniniwala dyan sa iyo. Kaya kawawa po ang bayan natin dito sa mga mandurugas na to. Eto po, bottom line, marites pa rin ang lahat. Sabi po ni Attorney Israelito Torion, marites pa lang daw po yung sinasabi ni Harry Roque na may warrant of arrest na ang ICC.
O talaga hari, oh. Minsan oh, eto po. Naku, may napipinto po, ayon po dito sa binalita ng Politico. Another purge brewing, Angara, Aguda, Laguesma. Sisibakin sa pwesto. Kita nyo na? Sabi nyo, matino yung pinalit nyo sa DepEd. Bakit sisibakin kung matino? Dahil po yan sa involvement nila sa pagnanakaw. Na tayo magpaligoy-ligoy. O ano kayo ngayon? Samantalang si BP Sara, no? Hanggang ngayon, wala kayong hindi nyo mapatunayan na may anomalya. Hindi, panay sabi lang kayo, may anomalya, may anomalya. Pero wala kayong napatunayan, wala ni isa kayong nailabas na ebidensya na may ninakaw si BP Sara. Ngayon, pati po, nakakahiya po. Yung mga CCTV na sinasabi nyo na overpriced. Pucha, yung CCTV pala na presyo na gusto nyo, yung mga presyo sa Divisoria, yung presyo po na CCTV dyan po sa mga Santa Cruz na sa bangketa, yun po yung kaya overpriced. Iba po yung mga CCTV na high-tech. Kayo naman, no? Niloloko nyo naman yung office of... Ibig nyo sabihin, dyan bibili sa bangketa? Ang mahal daw ng pagkakabili dahil mura lang daw. May range pa silang sinasabi. Tukmul kayo. Office of the Vice President yan. Gusto nyo sa bangketang CCTV lang? Pwede talaga makakuha kayo ng mura. Yun po yung mga hindi dumadaan sa buwis. Yun po yung mabibili nyo na walang mga peke rin yung resibo. Panay paninira lang po ang kaya nila kay BP Sara. Eto po, ang dami po nagbibintang. Nag-deliver kami ng mali-maletang pera kay Martin. Pucha, ni ayaw imbestigahan si Martin. Nag-deliver kami. Inabot namin kay Cadiz. Sabi ni kay Cadiz inabot yung ilang bilyon. Para kay Marcos ang tumanggap si Cadiz. O senador pa lang pala si BBM, close na kay Cadiz. Meron talagang ugnayan eh. Ngayon, miski si Cadiz ayaw imbitahan ng ICI, ayaw imbitahan ng Blue Ribbon. Bakit ayaw niyong imbitahan sa Blue Ribbon si Jojo Cadiz? Ay oo nga pala, wala na palang iniimbitahan ng Blue Ribbon. Ay oo nga pala, wala na palang iniimbestigahan ng Blue Ribbon. Ay oo nga pala, hindi na pala nag-iimbestiga ang Blue Ribbon. Sino nga na maimbestigahan nila? Sino nga pala iimbestigahan nila? Hindi na nga sila nag-iimbestiga. Kung si Senator Marcoleta po nagmoto proprio para mag-imbestiga sa flood control project, si Ping Lacson naman po nagmoto proprio din para walang imbestigahan kahit sino. Mahiya po kayo. Kinuha mo yung Blue Ribbon Committee tapos hindi ka mag-imbestiga? Anong kalokohan yan? Oh, ngayon, lantad na sa lahat. Walang pangil, walang ngipin ng ICI. Yan yung gusto nyo mag-imbestiga, wala namang palang ngipin. Ang tanong Lacson at Senator Soto, bakit ayaw ninyong mag-imbestiga sa Senado? Yan ang pinakamalaking... alam nyo ba kung ano lang ang trabaho ng Blue Ribbon Committee? Mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Kung hindi ka gagampanyan, wag ka na dyan. Ibigay mo na yan sa gustong mag-imbestiga. Nakakahiya ka. Lacson. Sinasayang mo yung lahat ng taon mo sa Senado na akala namin napakagaling mo, napakatapat mong senador. Anti-corruption, yan yung mo. Pero ngayon ikaw mismo ang magiging susi para malantad ang korupsyon. Wala kang ginagawa.
Tinanggap mo ang trabaho pero ayaw mo magtrabaho. Ang katwiran nila nun, unahin muna yung budget, di ba? Tapos na yung budget. Hindi ka pa rin nag-iimbestiga. Oh, korekto si Adrian. Sabi nyo, si Bato sumusweldo kahit hindi umate ng session. Ikaw, bakit ayaw nyo mag-imbestiga? Dahil may ICI? Alam na nga ng lahat ng tao na walang ngipin yung ICI. Yan na yung chance nyo sana. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong.